Mga karokas, magandang araw po sa ating lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Another day and another house improvement. Ngayong araw po ng Lunes, August 18. Para mga ka-rokas, ngayong araw, nag-post ako sa aking YouTube. Bali, sabi ko doon, wala po tayong vlog. Kasi tuwing linggo, hindi na po ako nagpapapasok para makapagpahinga naman po tayo. Ayan, bali, kanina nagkaroon ako ng content. Ako po kasi madalas yung gumagawa ng ganitong bagay. Yung nagsisilan, tapos nag-a-apply ng concrete epoxy. Naisipan ko i-vlog kasi tamang-tama kahapon may nag-message sa akin. Bukod daw po ba daw sa waterproofing or flexible na pinapahid po natin after po ng concrete topping, yung pinapahid natin sa slab, ano daw ba ang kasunod? Or ano po daw ba ang iba pang mga materials na pinapahid? So maraming salamat po doon sa nag-message sa atin kasi kahit pa paano nagkaroon tayo ng content. Bali kaninang umaga, ginawa ko po yung assignment ko doon sa phase 6. Nag-apply tayo ng concrete epoxy. Tapos sinabayan na lang po natin ng vlog para kahit paano may demonstrate natin doon sa nagtatanong. Hindi ko man lang po naipakita ng buo. Sana nagkaroon po ng idea. Mga karawas, project update tayo. Ano tayo sa Anyana Venner East, Riego de Dios, at ilan pa sa mga project natin dito sa Lumina Homes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Ito mga karos, past 12 na ng tanghali. Yan, after break time lang. Diretso po tayo ng Riego de Dios project. Bibili muna ako ng mga consumable materials na gagamitin po natin para sa TV console at saka sa renovation ng stairs. Yan, let's go. Sa hardware muna tayo. Tara. Okay, nandito na tayo sa Riego de Dios project. Magandang araw sa aming mga kliyente. Magandang araw din sa client owner namin dito. Ayan, swerte, blessing, alauna mahigit na yan, swerte tayo at saka blessing dahil alauna na ng hapon at walang ulan na nangyayari. Pero maulan daw ngayon sa Kawit at saka sa Imus. So bali ang tinutuloy dito yung masilya na ng mga poste, cladding, tapos yung masilya at saka paglilihan na ng fence grills. Yan, marami na pong nagawa dito. Make sure na hindi tayo papasokin ng tubig sa tubular kasi ito ang isa sa mga weakness ng paggamit ng ganitong materyales. Syempre may mga nabibili naman ng square bar na ganyang kalalaki pero hindi yun applicable na ilagay rito dahil sobrang bigat na. Hindi nakakayanin ng pader natin yun, tsaka ng poste. So tubulars kasi kahit naman papano kayang-kaya pang buhatin or non-load ng ating mga concrete poles. Yan, bati tayo. Epoy, magandang araw. Good afternoon. Good afternoon. Kamusta? Makinis na? Huwag natin titigilan na hanggat hindi makinis. Double check mga Epoy, baka may mga butas pa ha. Yan. Ang dami na nagawa ni Epoy dito. So yun nga lang, itong part kasi na to walang bubong. Bonus kapag doon gumagawa ako kaya dito. Yan, bonus yan. Masarap magtrabaho dyan pagka ganyan. Pero ito, onting sakripisyo. Yan, marami naman tayong tubig dito. Kuya Philip, good afternoon Kuya Philip. Update sa materials Kuya. Yun lang, pati kong lang po. Okay yan. Isang Ang sako. sako. Kuya, ito baka makakaligtaan mo. Asintadahan to ha. Ni Bilog. Baka mamaya masilyahan mo yan. Asintadahan po yan. Nakita ko rin kanina yan eh. Sige. Ay, TV console natin Master Jojo, good afternoon. Saka kay Bilog, good afternoon Log. Yun may kisame na rito. Saka pala meron ako binili kanina sa hardware bago ako pumunta rito. Yan, kailangan pa ng saan yun ito? Electrical tape, cutting disc. Yan, wire. Yan, at saka welding rod. Yung welding rod 1 kilo lang. 925. Isang pirasong electrical tape, 5 cutting disc. At saka itong wire isa 15 meters po. Bali, gagamitin po natin to dito sa TV console. Tapos yung welding rod cutting disc sa renovation po nitong stairs. Ayan, naumpisa na. Diyo, ito yung pinabibili mo. 1 kilo muna nito ha.
Sa medyo alalay na lang tayo. Yun o. Yung steps kasi nito, magtatapos siya dito. Yan, dito po. Pero yung sa original, nandito siya. Yan, binabago po namin yung pinaka-framing nito para yung ending po nandito. Sa oro plata, bali oro plata mata, magtatapos siya sa plata. Yan, oro plata mata, oro plata mata, oro plata mata, oro plata mata. Oro, yan sa oro pala siya magtatapos. Ay, oro plata. Yan. Plata pala, plata. Hindi lang, wag nga lang po mata. Yan. Tapos sa TV console, ito. Yan sa TV console natin. Medyo para nakalubog na nga lang po yung sa bandang may part ng TV niya. Ito pa kasi yung gusto ni client. Di bali, kakapal pa po naman niya kasi ang disadvantage niya, pag masyadong lubog, may mga area na hindi kita ng screen. Yan na, di ba? Kung nandito ka, baka masyado mahaba yung TV, yung bandang gilid hindi makikita. Pero ano pa naman po yung pag in-install yung TV, ano pa, abante rin yan dito sa palabas. Abante pa siya. Tapos, ito storage. Yan sa storage natin, bali plain lang po yung pinagagawa nila client. Plain. Tapos dito, yan na hard deflex na lang yan para pantay na dyan. Tapos dito PVC panel. Tapos ito, nilalagyan na nilog ng PVC panel. Ilaw at saka exhaust fan. Tapos ito yung materials na dumating na nakaraan. Yan, mga tubulars na gagamitin sa loft bed. Yan, combine na yan. Pati ito, magagamit na po natin yan yung iba pang mga natira. Nilagay na pala ni Bilog rito yung kitchen sink. Ito, kitchen sink. Diba? May lababo na rito. Kaya tuloy-tuloy naman, no? Kaya ang patching compound. Hindi mo maubos mo ba ngayon to? Ito ngayon, hindi. Ito? Oo. Meron pa ako dito. Okay, sige. Bukas di-deliver ko kuya, ha? Sige. So ito lang muna yung update natin ngayon dito sa Riego de Dios project. Ganda weather. Ayos na ayos yan. Tapos siya nga pala, ilan pa sa mga dumating na materialis dito. Ito yung Acrytex primer, yung binanggit namin noong nakaraan. Kailangan pa ni Kuya Philip yan dito. So ayan, tapos may ano siya, yung reducer. Diba? So ito, nakasegregate na yung gamit ng pintor dito sa ilalim na lang ng lababo. Okay na tayo rito. Nandito tayo sa phase 3. Ayan, medyo bitin nga lang yung installation ng tiles. Kasi yung binili kong ibang peraso, kasi stuck na, medyo sobrang dumi, hindi na nagmamatch sa color or texture nitong mga iba pang mga tiles. So hintayin po natin na magkaroon po si Tile Center sa napagbilhan po natin. Actually may stock naman para malagyan na nga rin po pala to, tsaka dito banda makompleto. Ang pinagagawa natin dito yung plastering sa likod. Check natin. Ang curing time nito, 1 linggo mahigit, simula na nabuhusan siya. Kaya ito, tinanggal na natin yung pinaka tukod niya rito sa gitna. Tapos iisa-isahin na lang po natin ito. Hindi na tayo masyado nagastosan dito sa materialis sa panukod. Rusty, good afternoon. Good afternoon. Nililinis na ni Rusty ito. Nandito kami naghalo. Yun. Sino kasama mo rito, Ras? Kay Doming? Kay Doming po. Yan, nandun sa likod si Kuya Doming. Yeah. Ito na yung sitwasyon natin dito. Siya nga pala, ito pansamantala lang. Pinagawan ko muna kasi nagbabagyo-bagyo nung nakaraan. Mabubutas yung slab namin dito. Isa sa mga problema ng slab dito, itong part ng area na to. Yan, aayusin pa po natin to para wala na siyang tulo. Kung ano yung ginawa natin sa concrete epoxy, doon sa video natin kahapon, ganyan din gagawin natin. Yan o, plastering. Halos okay na rin dito.
Tapos may sukalo na. Kaya nagkaroon ng mga tubo rito. Wala naman tayo ibang pwedeng paglagyan. Exhaust fan, range hood, exhaust fan ng TNB. So nandito lang siya sa isang side. Kapag ka ito pinataasan na ni client, ililipat na natin siya sa may pader, paakyat. Yan, plastering na. O maganda yung may ganito. Para kapag dumating ang time na nag-uulan ng malakas, yung mga tubig natin hindi pupunta sa kabila, tsaka dito. Tapos yung sa kanila rin hindi tatawid papunta rito, di ba? Tapos isang tubo na to, floor drainage. Yan, ito pwede na natin patanggal to para hindi na nakikita rito. Grabe, napakainit ngayon. Yan, nandito tayo sa unit ni Ma'am Myra Mando. Okay, Sandy, good morning. Good afternoon pala. Afternoon na. Good morning, good afternoon. Ano ba to? Okay, yung sa poste dito, dalawa. Tapos yung rebar natin dito, kakaiba yung gagawin natin dito, medyo mahaba. Kasi yung poste natin dito, combine na, kasama na doon sa column, yung pinaka-column puting niya. Tapos nagpasya na lang kami ni client, swing door, isa na lang, dapat double door eh. Yun nga lang, liliit to mahigi. Yun nga lang, liliit ng gusto to. Yung sa disenyo niya, medyo hindi magiging compatible tingnan. So swing door na lang isa, pero may sukat na 120 cm. Lagpas pa sa isang main door. Tapos sa tubo naman, ito lumabas na yung pipeline ni client galing dito sa loob ng bahay. Yan na. Kuya Boy, good afternoon po, Kuya Boy. Good afternoon, boy. Kuya Richard. Ayan na. Ito na yung nagagawa nila rito. Bali, dyan naman po muna magtatapos yan. Tapos magbibiga na kami. Puputulin na namin yung floor drainage galing sa gutter. Sisinsil na po kami rito at saka dito. So biga pa ikot. Pero naka-focus muna sila dito sa may harapan ng bahay. Tapos flooring. Mag-flooring tayo. Babakalan din po natin to. Touch basing nga pala yan. Ito, nailipat na namin. Nagpunta si client dito kahapon, araw ng linggo. Ubus agad yung dalang ano nila. Nasaan na? Ubus na? Ang bilis Nagdala pala ng merienda si client dito, tinapay. Galing po sa probinsya. Ito muna yung update. Napakainit pero walang tubig. Wala ba tayong tubig dyan, kuya? Ako mukha kayo kanina. Sa bahay, sa bahay. Okay lang. Dito. Tubig na gagamitin ba? Yung gagamitin meron? Meron ha? Sige. Kaya kunin ko muna saglit yung susi ng kolong-kolong. Yan, pinaiiwan ko yung susi ng kolong-kolong dito. Gawa ng pagka magigib sila sa bahay. So ano, dito Yan. 20 by 35. Dapat hindi masyadong dikit poste ko dito. Para ano? Hindi, sila na mag-iwan. Oo, sige. Para maganda siya tingnan. Haba lang ano natin pang-building niyan, Kuya Boy. Maliit pa nga ito Pero kita mo, pang-building na yung hawak mo Yung papadoblehan ko na ho kasi ito. Para yung may poste rito sa CHB. Tapos yung poste pa sa harapan ng bahay. Combine na lang po ginawa natin. Yan. Bale ito mga karos, after ko naman galing sa Riego de Dios project at saka dito sa dalawang project natin sa phase 3, pinapunta ko rito si Kuya Philip. Okay, Kuya Philip, diretso. Yan. Yan, nabanggit ko sa intro na meron kaming ginawang project dito sa phase 1 na babalikan po namin. Yan, meron tayong konting i-discuss doon. Bali si Kuya Philip at saka si Bilog kahapon, araw ng linggo, meron akong pinatrabaho sa kanila. Hindi na po tayo nag-vlog. Pero ngayon makikita po natin yung mga pinagawa ko doon sa kanila. Tsaka isa to sa mga nagiging problema dahil ang mga row house dito ay walang setback. Back to back po yung mga wall sa mga extension. So baka makatulong po sa inyo habang pinanonood nyo itong aming vlog. Share namin po sa inyo. Tara! Nandito kami sa project namin sa phase 1
So ito yung isa sa mga naging previous na project namin na na-turn over. Bali nasa ano yata to 42 square meter. Yan, bali nagkaroon ng problema to simula nung nagbagyo. Yan, double check natin pag-akit natin dun sa taas. Bali dito nga po pala hindi naman nagpa-renovate si client ng bubong. Tapos ito yung extension na ginawa natin. Sa mga row house project, sa mga magiging future client namin, ang hamon ko sa renovation sa kanila, as long as kaya ng budget, gusto sana namin yung bubong na yan hanggang dito iisa lang at walang putol, walang dugtong. Ito kasing ginagawa nating renovation, may dugtong dito. Tapos tingnan niya tong ginawa ng kapitbahay dito sa likod. Hindi extension yung pinagawa niya rito. Mga bubong trapal, pinagdugtong-dugtong niya lang na magsilbi pong pantaklob niya sa kanyang bahay. Yun nga lang, ang masakit dito, nagkaroon kasi ng pagitan yan. So hindi naman namin pwedeng ilagpas yung gawa namin, isasagad namin sa gawa nila dahil lagpas na po sa sukat yun. Kaya ito, nagkaroon po tayo ng siwang dito. Ngayon ang nangyari rito mga ka-row house, dito sa trabaho na to, naiipunan ng tubig to. Tapos ang nangyari, yung ginawa nating pader dito, yung outside wala namang ganyang tao na makakapasok, wala namang ganyang kasikip na makakapagtrabaho pa, kaya may siwang. Kaya nung nag-uulan-ulan, bumagyo, kumakatas yung tubig sa tuwing umuulan dito sa pader loob ni client owner. Kaya yan ang nangyari, binuhusan natin yan. Yung wina-waterproof po muna namin. So after ng waterproofing, schedule uli kami bukas dito. Kailangan mabuhusan uli natin to para sure ball na. Ang mangyayari nito, considered naman na nakikita nyo na itong bahay ni kapitbahay sa likod ni client owner ay may mga tulo talaga yan. Ipapantay namin sa firewall niya yung buhos dito. Yun ang importante, may pantayan para sa kanya na lang po tatakbo yung tubig. Yun ang mahirap kapag back to back extension yung gawa tapos wala pang siwang. So ganito ang nangyari dyan, pakita ko sa inyo. Yan, may siwang sila. Dapat ito makapagpa-renovate to ng standard na firewall at saka ng bubong. So dapat to magkaroon siya ng gutter dito at saka magkaroon siya ng standard installation ng bubong para lahat ng tubig mapupunta na lang po sa gutter. Siguro yung kapitbahay nila client dito sa likod, meron tong drainage sa ilalim. Yan. Alas matatapos na kami dito. So pina-waterproof ko po muna para double protection. Pero pabubuhusan uli po natin yan. Yung unang layer ng buhos namin, bali bumaba siya, lumubog po siya. Hindi kasi kami makapagbuhos dito ng todo dahil alalay lang. Dahil itong firewall ng kapitbahay ni client, umuuga po siya. Yan, nauga po yan, nakakatakot po. Baka mamaya tumumba papunta sa loob nila yung kanilang pader. Kaya alalay lang kami kung bakit magpapabalik-balik kami dito. So matigas naman na po yung unang layer ng buhos namin. Bali ang binuhos nga po pala namin dyan yung tinatawag na grabito, yung pinagbistayan at saka lupa. Tapos sa ibabaw yun lang yung purong semento, pero medyo nag-adjust siya, lumubog. So ayos na yan para hindi naman siya mapuwersa. Tapos kinabukasan saka namin papantayin na. Siya nga pala, kaya hindi muna namin todo ginawa to. Nung ginagawa namin to, baka matanong nyo, bakit hindi pa namin ginawa yung bagay na yan? Pinagpaalam po muna ni client dito sa kapitbahay niya. Siyempre para nasa maayos na pag-uusap at walang maging problema. Okay. Bale ito mga karos, hindi ko alam kung matatapos natin yung pagbibigay ng update sa mga ongoing project natin ngayong araw ng Lunes. Meron ako nararamdaman dito sa leeg ko. Sobrang sakit niya kapag binabaling ko sa kanan at saka sa likod. Yan, mas minabuti ko na kontakin ko yung regular na manghihilot namin nila Master Batang. At doon tayo pupunta ngayon para maipahilot po ito. Delikado ko kasi ito kapag lumala. Hindi ko talaga maibaling, lalong-lalo na nahirapan na ko talagang galawin siya, lalong-lalo na kapag nagda-drive tayo. Syempre tumitingin tayo sa mga side mirror. Kaya importante sa atin to na makasikaso kagad. Hindi lang ako sigurado kung stiff neck to. Ipapahilot ko po muna. Pero after ko dito, baka hindi na ako makapunta sa Anyana East Project dito sa Phase 5 at saka sa Phase 6. Okay.
Pahilot lang po muna tayo. Yeah. Yeah. Kuya, tara. Bale, ito mga karos, nagpapahilot na po tayo. Ayan, kinausap na lang ako ni Kuya. After niya daw ako mahilot, magpahinga na lang po daw tayo. Ang hinala niya kung bakit nagkaganito yung leeg natin, dahil daw sa paggamit ng mga matataas na unan or maling balik ng pagkakahiga. At paminsan-minsan, kapag pabigat daw yung sling bag na ginagamit daw natin, napipwersa rin daw yung leeg natin. Kaya ito mga karos, kita-kita na lang ulit tayo for that next video. God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna.